Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Renan. Nakatira dito sa Capiz. Taong 1999. Nasa edad 21 na ako ng mga panahong ito. Kung inyong mamarapatin, ay hindi ko na babanggitin pa kung saan ang eksaktong lugar dito sa Capiz ako nakatira. Dahil dito naganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyo. Noong mga panahong yon ay may nakilala akong babae na itago na lamang natin sa pangalang Lorraine. Nakilala ko siya nang minsang sumama ako sa kaibigan kong si Lendon noong may nililigawan siyang dalaga sa katabing baryo. Nagkataon naman noong sumama ako ay nandun din ang kaibigan ng dalagang nililigawan ni Lendon. At para hindi ako maburyo, ay kaming dalawa ni Lorraine ang nagkikwentuhan, samantalang ang kaibigan ko naman ay silang dalawa ng dalagang nililigawan niya ang nag-uusap noon. Simula nga nang magkausap kami ni Lorraine, ay hindi na siya maalis-alis sa isipan ko. Pakiramdam ko na mga panahong yon ay tinamaan na ako sa dalaga. Isang araw, habang nakaupo kaming magkaibigan sa tindahan ni Aling Auring, natanaw kong naglalakad papalapit sa akin si Lorraine. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay bigla akong nataranta at hindi ko rin mapigilang kumabog ang aking dibdib habang tinitingnan ng dalagang papalapit. Pakiramdam ko tuloy ay parang bumalik ako sa pagka-teenager na akala mo'y bulating naputulan ng buntot na hindi mapakali. Dahil sa nakita mo yung babaeng gustong-gusto mo. Ganon na ganon po ang pakiramdam ko ng araw na yon. Para akong lutang nang makita ko ang dalagang papalapit sa akin. Nung tuluyan na itong makalapit, ay mas lalo pang lumakas ang kabog sa aking dibdib. Lalo na nang makita kong malapad ang pagkakangiti niya sa akin noon. Nang tuluyan na siyang makalapit ay tinanong niya ako kung alam ko ba raw ang tirahan ng kanyang tiyuhin. May ipinapasuyo kasi ang kanyang ama rito. Sandali akong natigalgal nang marinig ko ang malaanghel niyang boses. At ang mga matang animoy palaging nangungusap. Isabay pa ang napakaamong mukha ng dalaga. Nang may masmasan ako, ay itinuro ko sa kanya kung saan nakatira ang kanyang tiyuhin. Sinabi ko sa kanyang nasa 3 bahay lamang ang tirahan ng kanyang tiyuhin noon. Nagpasalamat ang dalaga. Naglakad ng paalis. Nung makalayo na ang dalaga ay naging tampulan ako ng tukso ng mga kaibigan ko at nagtawanan pa mga ito. Bakit kasi ayaw mo pang ligawan si Lorraine? Mamaya maligawan pa yan ng iba, ikaw din. Baka maagaw pa sa iyo yung babaeng matagal mo nang inaasam-asam. Bika sa akin ni Lindon at nagkatawanan na naman ang iba ko mga kaibigan. Kayo talaga, puro kayo kalokohan. Yung nasa isipan nyo, tigil-tigilan nyo nga ako. Iiling-iling na tugon ko sa pang-aasar ng mga kasamahan ko. Sus, nuwari ka pa. Alam naman naming matagal mo nang gusto ang pamangkin ni Mang Paeng. Kunwaring pakipot ka pa. Anya pa ng isa kong kaibigan. Nga naman tol. Halatado namang may gusto ka sa dalagang yan eh. Pakipot ka pa, sige ka. Kapag ka naunahan ng iba, alam mo na mangyayari. Sambit ni Lindon. Puro biruan, tawanan at inuudyakan nila akong ligawan ko na si Lorraine bago pa mapingwit ng iba. Total naman ay binata ako at walang sabit. Isa pa, sa pagkakaalam nila ay wala rin namang sabit si Lorraine kaya pwedeng-pwede umano kaming dalawa. Maya-maya pa ay biglang sumabat sa biruan namin si Aling Doray, ang may-ari ng tindahang tinatambayan namin ng mga sandaling yon. Sinabi niya sa aking mukhang malabong magustuhan ako ng dalaga dahil hindi ko daw ba alam na bantog na aswang ang pamilya ni Lorraine sa Karatig Baryo kung saan ito naninirahan.
Sandali akong natigilan at napaisip sa sinabi ng matanda bago ipinilig ang aking ulo. Hindi naman siguro aswang si Lorraine, Aling Doray. Kayo naman po, saan niyo ba nasagap yung balitang yan? Sinabi niyang marami na ang nakakapagsabing aswang ang pamilya ng dalaga. Subukan ko raw pumunta sa lugar na tinitiran ng dalaga. Magmasid-masid at magtanong. Tiyak ay malalaman ko umano ang totoo kung talagang nagsisinungaling ba siya o hindi nun. Naku, Aling Doray ha! Malabo naman po yata maging aswang si Lorraine. Sa ganda ng dalagang yun, abay, hindi mo ito mapagkakamalang aswang. Pahabol na wika ni Lindon. Kayo rin, nasa inyo yan kung paniniwalaan niyo yung mga bali-balita o hindi. Basta pinaalalahanan ko lang kayo na mag-iingat sa pamilya ng babaeng yan ha. Tugon ni Aling Doray. Sige nga, kung talagang bantog na aswang ang pamilya ni Lorraine, may nababalitaan ba kayo mga kababalagang ginawa ng pamilya niya? Sabihin mo nga po, Aling Doray. Pagamong wika ni Lindon. Sapagkat maging ito man ay malabong makumbinsi ng matandang tendera na aswang nga ang pamilya ng dalaga. Ay naman sa kwento ni Aling Doray, may nakapagkwento raw sa kanyang kaibigang taga-Karatig Baryo lang rin. Nakita raw ng asawa ng buntis ang mismong tatay ni Lorraine na nasa silong ng bahay nito. Habang dinudugo ang asawa nung buntis ng gabing yon, ay may narinig itong hagok ng isang baboy na nagmumula sa silong. Kaya sinilip ito ng lalaki para tingnan kung may hayop bang nakapasok sa kanilang silong nun. Pero noong sumilip na sa siwang ng kawayan ng lalaki, nagulat ito nang makita ang ama ni Lorraine na dinidilaan ang mga dugong pumapatak sa lupa at ang mga likidong nakadikit sa siwang ng kawayang malapit sa kanyang sinisilipan. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw na tanong ng lalaki habang nakasilip sa siwang nun. Tila natauhan naman ang ama ni Lorraine nang marinig ang sigaw ng lalaki dahil naalarma umano yon. Nagkukumahog tumakbo. Kaya naman noong makalabas na ang lalaki ng bahay para punta ng silong, wala na ang ama ni Lorraine nun. Sa halip, ang natanaw na lamang ng lalaki ay isang napakalaking asong tumakbo papunta sa likod ng bahay at nanggaling yun sa silong. Napangiwi naman ako matapos magkwento si Aling Doray. Totoo ba talaga yung sinasabi mo, Aling Doray? Parang hindi kasi makatotohanan eh. Rinig kong tanong ng kaibigan ko. Oo, totoo yang sinasabi ko. Nasa sa inyo na lamang yan kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako bilang kapitbahay nyo at nagmamalasakit sa inyo, binabalaan ko na kayo. Ngayon pa lang ay huwag nyo nang ituloy kung ano man yung binabalak ninyo sa dalagang yon. Mariing wika ni Aling Doray. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya. Isa rin kasi siya sa tsismosa sa baryo namin. At alam kong minsan ay sobra-sobra kung magkwento ang matandang yon. Kahit nga mga kaibigan ko ay napansin kong hindi rin nakumbinsi ni Aling Doray dahil tinawanan lamang nila ang mga sinasabi ng matanda. At sinabihang wala pa man silang nababalitaang may pinatay talaga ng aswang. Saka na umano sila maniniwala kapag meron na talaga na pinatay ito. Hindi nagtagal, naging malapit kaming magkaibigan ni Lorraine. Pinayagan niya na akong dumalaw sa kanilang bahay. Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa dalaga nun. Bukod kasi sa napakaganda niya, mabait pa, Pilipinang-Pilipina kung kumilos. Hindi siya yung tipong babaeng pwede mong biruin basta-basta. Mangingimi akong biruin siya dahil sa natatakot akong baka mapahiya lamang ako o kaya hindi niya masakyan kapag binibiro ko siya noon.
Pagkarap ko na nga ang dalaga, ay para akong maamong tupang hindi makabasag pinggan. Tipid na tipid akong magsalita at ayoko makapagsalita ng hindi nagugustuhan ng dalaga. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lorraine sa labas ng kanilang bahay, hindi na ako nagdalawang isip pa na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, kapag pinapatagal ko pa ay baka hindi ko na masabi pa sa kanya at baka lamunin na rin ako ng hiya nun. Lorraine, huwag ka sanang magagalit sa ipagtatapat ko sa iyo ah. Ang totoo kasi niyan, matagal na kitang gusto eh. Ay, hindi pala. Matagal na kitang mahal. Kaya lang nahihiya akong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko eh. Baka magalit ka. Napansin kong hindi umimik ang dalaga sa sinabi ko at mataman lamang siyang nakatingin sa akin. Nang pagmasdan ko siya, ay hindi ko mabasa kung ano ang nasa kanyang isipan. Kaya naman ganoon na lamang ang kabang nararamdaman ko at pinagpapawisan na ako ng malamig nun. Huwag ka mag-alala. Ayos lang naman kung wala kang nararamdamang pagmamahal sa akin eh. Ang importante, nasabi ko na sa iyong nararamdaman ko. Sigundang saat ko at pilit ng umiti nun. Nakaramdam kasi ako ng pagkadismaya sa aking sarili. Hindi ko po kasi alam kung may iiyak ba ako o malulungkot o ano, dahil sa wala akong nakuhang sagot mula sa dalaga. Muli ay humugot muna ako ng malalim na hininga bago ngumiti at nagsalita nun. Ano kasi Lorraine, medyo malalim na yung gabi. Magpapaalam na ako. Uwi na ako. Hindi ko na kasi matagalan pa ang hiyang nararamdaman ko kaya nagpaalam na lamang ako noon. Naisip ko baka pag matagal pa ako ay hindi ko na mapigilan ang sarili at mapaiyak na lamang bigla dahil sa pakiramdam ko ay napahiya ako noon. Hindi kasi talaga sumagot si Lorraine sa ipinagtapat ko sa kanya. Akmang tatayo na sana ako nang biglang hinawakan ni Lorraine ang aking kamay. Tinitingnan ko siya at pilit na ikinubli ang kalungkutang nararamdaman. Nang magtama ang aming mga mata, ay nahihinuha ko sa kanyang tila bang parang may nais siyang sasabihin sa akin pero pinipigilan niya lang. Renan, ano kasi? Pwede bang bigyan mo muna ako ng panahon para makapag-isip-isip? Dahil sa narinig kong tugon ng dalaga, bigla akong nabuhayin ng loob dahil sa wakas, parang may pag-asa ako. Ang buong akala ko kasi wala na akong pag-asa sa dalaga at uuwing bigo nun. Masaya ako nang makauwi sa bahay. Nagtataka ang mga magulang ko pagdating ko dahil hindi maalis-alis ang mga ngiti ko sa labi nun. Biniro pa ako ng kapatid kong mukhang sinasagot na umano ako ng dalagang nililigawan ko. Sinabi ko naman sa kanyang hindi pa, pero malapit na kako. Konting pagtatyaga na lamang sa panliligaw ay mapapasagot ko na rin ang dalagang yon. Magmula ng gabing unang beses kong ipinagtapat sa dalaga ang aking nararamdaman, palagi na akong bumibisita sa bahay niya. Nagtiyaga po talaga ako magpabalik-balik sa bahay ng dalaga. Kahit na malayo ang kanilang bahay at nasa kaduluduluhan na yon ng baryo at halos wala ng kabahayan. Sa totoo lang, nakakatakot maglakad sa parting wala ng kabahayan. Pakiramdam ko kasi palaging may nagmamasid sa akin mula sa kung saan nun. Napakatahimik ng buong paligid at tanging mga kuliglig lamang at iba pang ibong panggabi ang naririnig ko kapag naglalakad ako papunta sa bahay ng dalaga. Sa ilang gabing bumabalik-balik ako sa kanilang bahay, napansin kong si Lorraine lamang palagi ang tao sa kanila noon. Tsaka sa tuwing bumibisita ako, ay hindi niya ako pinapapasok sa loob. Sa labas lamang ng bahay kami nag-uusap. Nung una ay hinahayaan ko na lamang muna ang mga napapansin kong kakaiba.
Naisip kong baka kasi ginagabi lang talaga sa trabaho ang kanyang mga magulang. At nagkakataon lamang din na sa tuwing pumupunta ako sa bahay ng dalaga, wala din ang kanyang mga kapatid. Kaya rin siguro ayaw niya akong papasukin sa loob ng kanilang bahay noon. Pangit rin po kasing tingnan kapag nag-iisa lamang ang dalaga sa bahay, di ba? Tapos papapasukin niya ang kanyang manliligaw. Ano na lang yung sasabihin ng ibang taong makakakita? O kaya naman ay yung biglaan kaming maabutan ng kanyang pamilya. Ano na lang sasabihin ng mga ito? Isang gabi, naglalakad na ako sa kalsada ng mga oras na yon, galing sa bahay ng dalaga, nang may nakasalubong akong dalawang lalaki. Malayo pa lamang ang mga ito, ay natanaw ko ng kakaiba kong tumitig. May mga ilaw na rin kasi sa gilid ng daanan ng mga panahong yon. Kaya makikita mo kung sino ang mga makakasalubong mo sa kalsada o kaya makakasabay. Hindi ko na lamang pinansin ang mga kakaibang titig ng dalawa hanggang sa makalagpas na sila. Nung nakalagpas na sa akin ang dalawang lalaki, bigla akong nakaamoy ng mabaho. Agarang napatakip ako sa ilong at nilingon ng dalawa. Sa paglingon ko, ganun na lamang ang takot na nararamdaman ko at hindi mapigilang nag-uunahang magtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan, paakyat sa bato ko. Sandali akong napahinto sa paglalakad. Sa kadahilanang bigla na lamang nawala ang dalawang kalalakihan. Sa halip, dalawang naglalakihang hayop na hindi ko maipaliwanag kung anong klase ang nakita ko noon. Nakaharap ang mga ito sa akin. Nagbabaga ang mga matang, hindi inaalis ang mabalasik na mga titig sa gawi ko. Animoy anumang sandali, nakahanda ang mga itong sunggaban ako. Naririnig ko rin na sunod-sunod na ikinakaskas ng dalawang nilalang sa lupa ang likurang parte ng kanilang mga paa. Takte, anong klaseng hayop ba yung dalawang yan? Kinakabahan kong tanong sa sarili ko. Nung makita kong marahang kumilos ang dalawa, ay mabilis na akong pumulot ng bato para kahit papano ay may pang proteksyon ako sa sarili. Kung sakali mang bigla ang sunggaban na ako ng dalawang naglalakihang maiitim na nilalang na yon. Labis-labis na talaga ang takot na nararamdaman ko sa aking sarili ng gabing yon. Lalo na at may kalayuan pa ako sa mga kabahayan. Nasa parting kasukalan pa ako at mga nagtataas ang puno. Tansya ko ay mga nasa 5 minuto o higit pa ang layo mula sa kinaroroonan ko, papunta sa mga kabahayan nun. Yun ay kung tatakbuhin ko. Ayan kasi, gabing-gabi nang lakas pa ng loob na pumunta sa baryong to. Hala sige, kalabanin mo yung dalawang napakapangit na nilalang na yan. Bulong ko sa aking sarili. Tagaktak na ang malalapot kong pawis sa noonon. Diyos ko, nasaan na yung dalawang lalaki kanina? Bakit bigla na lang silang nawala? Hindi kaya sila yung mga dalawang nilalang na nasa harapan ko ngayon? Naloko na. Ito kayo yung aswang na tinutukoy nila. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ko nun. Habang nangangatog ang mga kamay kong may hawak na bato. Sunod-sunod na umaatungal ang dalawang nilalang. Parang nagsasagutan ng mga ito. Sige, subukan nyo lang lumapit sa akin. Hindi ako magdadalang isip na ipukpok tong hawak kong bato sa mga ulo nyo. Sambit ko sa dalawa. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkagulat nang makita kong biglang kumilos at tumakbo papalapit sa akin ang isa sa mga nilalang na yon. Dahil sa naunahan ako ng takot na nararamdaman, walang pagdadalawang isip na agaran akong kumaripas ng takbo. Halos hindi ko na maramdaman ng mga paa kong lumalapat sa lupa noon.
dahil sa bilis ng pagtakbo ko't para nang dinadaga ang dibdib ko sa bilis ng pagtibok. Lalo ko pang binilisan ng pagtakbo, wag lamang maabutan ng mga nilalang na humahabol sa akin. Sa bawat pagtakbo ko, rinig na rinig ko ang mga yabag ng mga paa ng mga humahabol sa akin. Nakakarinig rin ako ng mga panakanakang huninang nakakakilabot na tunog ng ibon. Sa bawat paghuni, nanunuot yun sa aking kalamnan at pakiramdam ko'y pinagsakluban ako ng takot sa sarili. Panay na ang pagmumura ko sa aking isipan. Nung may matanaw na akong bahay, nagsusumigaw na ako habang humihingi ng tulong nun. Tulong! Tulungan niyo ako! May humahabol sa akin! May humahabol sa akin! Malakas kong sigaw para may makarinig. Nang medyo makalapit na ako ay may natanaw akong mga taong nakatambay sa gilid ng kalsada. Hingal na hingal ako nang makalapit sa kanila. Anong nangyari sa'yo? Bakit narinig ka namin nagsisisigaw? Tanong ng isa nun. Akmang sasabihin ko na sana sa kanila na may humabol sa aking dalawang naglalakihang nilalang nun. Nang bigla na lamang nawala ang mga humahabol sa akin nang lingunin ko ito. Pare, anong nangyari sa'yo? Bakit tumahangos ka? Ayos ka lang ba? Isa-isa nilang tanong nun. Dahil sa hindi ko na nakita pa ang mga humahabol at wala na akong narinig na huning nakakapangilabot. Nagkunwari na lamang ako at nagsabing, wala. Nagmamadali kasi ako umuwi kaya tumatakbo ako. Sige, alis na po ako. Hindi ko na inalintana pa ang takot na nararamdaman kanina. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon, makauwi na sa bahay at hindi na maranasan pang muling habulin ng mga ganong nilalang. Habang naglalakad, napasambit na lamang ako sa aking isipang mabuti na lamang at may mga tao pa akong nadatnang nakatambay sa gilid ng kalsada. Dahil kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa akin noon. Nang makarating na ako sa bahay, hindi ko na binanggit pa sa mga magulang ko ang nangyari. Sigurado kasi akong kapag sinabi ko sa kanila ang kaganapan, tiyak ay hindi na nila ako papayagan pang magawi sa Karatig Baryo. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ay tinanong ako ng aking ina kung anong oras na nakauwi kagabi. Napaaga kasi ang tulog niya kaya hindi niya na raw namalayan pang pagdating ko. Pasado 8:00 na po ata yun, Nay. Tugon ko. Ganun ba? Kamusta naman yung dalagang nililigawan mo? Hindi ka pa ba sinasagot? Tanong ni Nanay. Ay, hindi pa po. Bigyan ko pa raw siya ng panahon para makapag-isip-isip. Nang tingnan ko ang aking ama ay tumangu-tangu siya at nagtanong kung sino raw ba ang dalagang nililigawan ko sa Karatig Baryo. Baka kilala niya ang pamilya nito. Sinabi ko naman sa aking ama kung sino ang mga magulang ng dalaga. Matapos kong sabihin yon, napansin kong saglit na natigilan ang mga magulang ko. Nagkatinginan silang dalawa na para bang may ibig ipahiwatig sa isa't isa. Tumingin si tatay sa akin. Pinayuhan niya akong mag-ingat at kilalanin ko munang maigi ang pamilya ng dalaga. Lalong-lalo na ang ama nito. Napabuntong hininga ako at tumingin ng diretso sa aking ama nun. Alam ko na po yung gusto niyong iparating, Tay. Di naman po yata tamang paniwalaan niyo yung mga sinasabi ng mga taong walang magawa sa buhay. Wala naman pong nakapagpatunay na totoo talagang aswang ang ama ni Lorraine o kaya yung isa sa mga pamilya niya. Diretsahan kong sabi sa mga magulang ko at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Hindi naman sa naniniwala ako, anak. Kaya nga lang ay mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Kilalanin mo munang mabuti ang dalagang liligawan mo at ang pamilya niya. Dahil baka mamaya, mapasubo ka ng wala sa oras o kaya naman mapahamak ka. Tugon ni tatay.
Sumigunda naman si nanay at nagsabing hindi naman sila tutol sa kung anuman ang gustuin ko o maging desisyon ko sa buhay. Basta ang kanila lang ay mag-iingat umano ako sa mga gagawin ko sa buhay nang sa ganon ay wala akong pagsisihan sa bandang huli. Sa maghapon yon ay maigi kong pinag-iisipan ang tungkol sa mga sinabi ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung susundin ko ba ang mga sinasabi ng mga magulang ko sa akin noon. Na kung sila umano ang tatanungin, hindi nila gusto para sa akin ang anak ng bantog na aswang. Kung alam lang sana nila ng maaga na yun pala ang nililigawan ko. Hindi sana'y pinayuhan na nila ako habang mas maaga pa. Hindi ba raw ako natatakot na baka mamaya ay may gawing hindi maganda sa akin ang pamilya ni Lorraine? Pinalipas ko muna ang ilang araw bago ako bumalik sa bahay ng dalaga. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako sa gabi pumunta, kundi sa araw na. Para walang mangyaring masama sa akin at hindi ko makita ulit ang nilalang na humabol sa akin sa daan. Dahil sa pagmamahal at kagustuhang mapasagot ko ang dalaga, ay hindi ko na pinakinggan ang payo ng mga magulang ko. Inisip kong gawa-gawa lamang ng mga taong may galit ang tungkol sa usap-usapan patungkol sa pamilya ng dalaga. Maniniwala lamang ako sa mga sinasabi ng mga nasa karatig baryo kung mismong ako na ang makakita talaga. Pero hanggat wala akong nakikita at walang makakapagpatunay ay hindi ako maniniwala nun. Isang araw, bitbit ang mga prutas na nabili ko sa palengke, ay tinahak ko ang makipot na daan patungo sa bahay ng dalaga. Alam ko kasing nasa bahay lamang si Lorraine dahil araw ng Sabado yon. At kapag ganoong araw sa probinsya ay nasa bahay lamang ang karamihan dahil araw ng pahinga yon. Magbabaka sakali na rin akong naroroon na sa kanilang bahay ang mga magulang at mga kapatid ng dalaga. Para naman kahit papano ay makilala ko na ang mga ito at formal na maipagpaalam sa kanila. Naliligawan ko ang dalagang yon. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarating na ako sa bahay ng dalaga. Nakita kong nakasara ang pintuan at mukhang napakatahimik sa loob ng bahay na animoy walang tao ng oras na yon. Ilang beses pa akong kumatok sa pintuan at tinawag ang pangalan ng dalaga pero wala akong naririnig na sagot mula sa loob ng bahay. Teka, nasaan na kaya sila? Napaka-imposible namang walang tao dito sa bahay nila. Nagtatakang wika ko pa sa aking isipan. Tao po, Lorraine, nandyan ka ba? Muling tawag ko sa pangalan niya. Nakailang tawag pa ako pero wala pa ring sumasagot. Kaya't nakapagpasya na lamang akong uuwi na muna at babalik na lamang sa kinabukasan. Baka may mga importanteng nilakad lamang ang pamilya ng dalaga at isinama siya kung kaya't wala akong nadatnang tao sa bahay. Nung akmang maglalakad na sana ako paalis ng bahay nila, nakarinig ako ng lumalagabog sa likuran ng kanilang bahay. Napapaisip ako kung baka nandun ang dalaga at hindi lamang nito narinig ang pagtawag ko kaya umikot na ako sa likuran ng kanilang bahay noon. Teka, ano yung naririnig ko? Tanong ko sa aking isipan. Sa kadahilanang hindi pa man ako nakakarating sa likod ng bahay, ay may naririnig na akong mahihinang pagsinghap at pag-angil na parang mga asong nag-aagawan ng pagkain. Napakunot noo ako, nagtataka, dahil sa pagkakaalam ko ay wala namang alagang aso o kahit anong hayop ang pamilya ng dalaga nun. Ilang beses na rin kasi akong nagpabalik-balik noon sa kanilang bahay pero wala akong nakikitang aso. Kaya minsan ko na rin naitanong yon sa dalaga. Ayon naman sa dalaga, kaya hindi sila nag-aalaga ng mga hayop dahil sasakitin na ang kanyang ina at ayaw na ayaw nito sa mga hayop.
Hinihika umano yon kapag nakakalanghap ng mga balahibo ng pusa o aso. Bakit parang nakarinig ako ng mga pag-angil sa loob ng bahay nila? Akala ko ba wala silang mga alagang hayop? Saglit na naghanap ako ng butas. Tumingkayad ako sa may bintana. Pilit na sumilip sa loob. Pangit man pakinggan ang ginawa ko dahil hindi ko naman yung bahay, pero nagpupumilit akong makasilip sa siwang na para bang isang magnanakaw dahil sa kuryosidad. Pero dahil gusto kong malaman kung anong meron o kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay, noong makahanap na ako ng butas ay agaran ko na yung sinilip. Sa pagsilip ko, mga kagiliw, ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko at hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko noon. Kitang-kita ko ang dalawang lalaking magkaharap sa lamesa. Walang sawang nilalantakan ang hilaw na karning may mga dugo pang umaagos. Maya-maya pa ay nakita ko ang isang matandang babae na umupo na sa tabi ng dalawang kalalakihan. Nilalantakan na rin ito ang hilaw na karne. Kamuntikan na akong mapaduwal at masuka ng mga oras na yon, dahil hindi na nakayanan pa ng aking sikmura ang mga nakita ko. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko sa kadahilan ng ang dalawang lalaking nakita kong walang tigil sa pagkain ng hilaw na karne ay siyang mga lalaking nakasalubong ko noong nakaraan na bigla na lamang naglaho. At ang pumalit ay ang dalawang nilalang na humabol sa akin noon. Para akong pinagsakluban ng langit na mga oras na yon nang makita kong umupo rin ang dalaga sa pagkainan. At tulad ng ginawa ng pamilya nito, ay ganun rin ang ginawa niya. Pilit ko mang isipin na hindi si Lorraine ang nakita kong kumakain ng hilaw na karne. Pero hindi ko magawa-gawa. Dahil sa mga nasaksihan ko, hindi ko na nakayanan pa. Dahan-dahan na akong naglakad paalis sa bahay ng dalagang minahal ko ng lubusan. At hindi ko alam kung ano ang gagawin nun. Sobra akong nanlulumo habang naglalakad pa uwi. Bitbit ko pa ang mga nabili kong prutas. Pagkarating ko sa bahay ay tinanong ako ng pamilya ko kung saan ako galing at bakit may bitbit na prutas nun. Kung kanino ko ba raw yun ibibigay. Nag-isip na lamang ako ng idadahilan dahil hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila ang tungkol sa nasaksihan ko sa pamilya ng dalaga. Sinabi ko na lamang sa kanilang pumunta ako sa palengke dahil mahinatid lamang ako at nadaanan ko yon. May pera pa naman ako sa bulsa kaya bumili na lamang ako para may maiuwi sa bahay nun. Nagpasalamat naman ang aking ina. Kumuha na ng mangga sa plastik at binalatan yon. Dire-diretso na ako sa loob ng kwarto at sa maghapong yon, nagkulong lamang ako at hindi na lumabas pa. Kinagabihan, napabalikwas ako ng bangon nang biglang kumalabog ng malakas ang aming bubungan. May naririnig akong malakas na pagaspas ng mga pakpak at huni ng tiktik. Maya-maya pa ay may nakita akong babaeng nakatayo sa hindi kalayuan, malapit sa may poste ng ilaw sa mismong labas ng bahay namin. Nakatingin ito sa amin. Tinitigan ko siyang maigi para malaman kung sino. Sa katagalan ng pagtitig ko, napag-alaman kong si Lorraine ang babaeng nakatayo sa labas ng bahay at sa hindi mawaring dahilan, bigla na lamang akong nagmamadaling lumabas ng bahay nun. Hindi man lamang inisip na baka mamaya ay kung ano ang gawin sa akin ng dalaga. Gabi na. Anong ginagawa mo dito?
Umuwi ka na, baka mapano ka. Wika ko. Pwede ba tayo mag-usap kahit sandali lang? Mahinang tugon ng dalaga at hindi makatingin sa akin nun. O sige, tara. Pasok tayo sa loob ng bahay. Sunod-sunod na umiling siya at sinabi niyang sa labas na lamang kami ng bahay mag-usap. Sandali lang naman umano at may importante lang kaming pag-uusapan nun. Pilit nang ngumiti ako. Tinanong siya kung ano ang sasabihin niya. Humugot muna ng malalim na hininga ang dalaga bago nagsalita nun. Patawarin mo ako pero kailangan na kitang layuan. Dapat nung una pa lang hindi na kita binigyan ng pagkakataong ligawan ako. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganito, Renan. Inaamin ko, matagal na rin kitang minahal. Kaya lang hindi tayo pwede kasi isa akong aswang. Aswang ang pamilya ko. Wika ng dalaga. Tuluyan nang bumuhos ang aking mga luha nang marinig mula sa mga labi ng babaeng minahal ko ang mga katagang hindi pwedeng maging kami at lalayuan na niya ako nun. Nakiusap ako sa dalaga at sinabi sa kanyang mahal na mahal ko siya. Huwag niya akong layuan dahil kaya ko namang tanggapin kung anong meron sa katauhan niya. Pilit akong nagsusumamong huwag niya akong iwan nun. Hindi ko inasahan ang mga sumunod na sinabi ng dalaga. Dahil ayon sa kanya, nakita niya umano akong sumilip sa bintana ng bahay nila at nagmamadaling umalis nun habang kumakain sila ng kanyang pamilya. Gustuin niya man akong sundan para ipaliwanag ang mga nasaksihan pero pinigilan siya ng kanyang pamilya at wag na raw siyang umasa dahil kailanman hindi magiging kami. Magkaiba kaming dalawa. Halos magmakaawa na ako sa dalaga. Wag lang niya akong layuan pero wala akong nagawa. Kahit pa lumuhod na ako sa kanyang harapan. Nakita ko na lamang na dahan-dahang naglakad ang dalaga papalayo hanggang sa nawala na siya sa paningin ko at tanging huni ng wakwak na lamang ang naririnig ko noon. Anak, anong ginagawa mo dyan sa labas? Rinig kong tanong ng aking ama. Nagpunas muna ako ng luha bago nilingon ang aking ama at nagsabing nagpapahangin lang. Nagtanong naman siya kung hindi ba raw ako matutulog o hindi makatulog. Siya raw kasi ay kanina pa nakakaramdam ng alinsangan, kaya napagpasya niyang lumabas din para magpahangin. Opo tay, pero papasok na rin po ako maya-maya. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog sa kakaisip. Kinabukasan, maaga pa lamang ay pinuntahan ko ang bahay ng dalaga para sana ay kausapin siya o kaya naman ay makiusap ako sa mga magulang niya. Pero nang makarating ako sa bahay niya ay wala na ang mga ito. Hindi ko na naabutan ng dalaga. Nung tanungin ko sa kaanak ni Lorraine kung saan sila lumipat, ay nagwika silang hindi nila alam kung saan lumipat ang pamilya ng dalaga. Hindi naman raw sinabi sa kanila kung saang lugar nagpunta ang pamilya ni Lorraine noon. Ilang araw at linggong nagpabalik-balik ako sa tirahan ng dalaga. Nagbabaka sakaling babalik o magpapakita man lamang siya sa akin kahit sa huling sandali. Pero walang Lorraine ang nagpapakita. Hanggang sa napagod na lamang ako sa pagbalik-balik. Pinayuhan ako ng aking inang tumigil na sa ginagawa ko at sa iba na lamang ibaling ang aking atensyon. Naku tol, huwag mo nang pag-aksayan pa ng oras yung dalagang yon. Totoo pala yung sinasabi nilang aswang yung pamilya nun. Isa pa, ang nababalitaan ko sa Karatig Baryo kaya umalis ang pamilya ng dalaga. May kamuntikan ng mabiktimang bata yung kapatid ni Lorraine sa Karatig lugar. Pinaghahanap yon, kaya agaran silang umalis. Paliwanag ni Lindon. Hindi naman nanawa sa pagpapayo ang mga kaibigan ko at palagi nila akong inaaya kapag may mga kasiyahan para hindi ko raw maisip ang dalaga
at hindi na rin ako magmumukmuk sa kwarto. Lumipas ang mahigit 1 taon bago ko nakalimutan ang babaeng lubos na minamahal ko. Sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng babaeng nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataong magmahal uli at bumuo ng masayang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Seth. Maraming salamat. Lubos na gumagalang. Renan. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout. Mabilis lang to. Yung mga member naman natin sa Friday natin isa shoutout, okay? Good evening, sir. Happy New Year. Kung sakali, sana maisingit mo ako pabati naman sa birthday ko. January 11, bukas yan. Maraming salamat po from Ward Dalde Jr. Happy birthday, sir. Sir, pa-shoutout po at pabati ng happy birthday sa anak kong si Kyla May, avid fan from Obando po. From Claudine O. Mutok. Happy birthday sa'yo, Kyla May. Yan, nakabait. Shoutout kay Steve Pamilaga. Pa-shoutout po sa next video, idol. Araw-araw po ako nakikinig tuwing gabi. Halos lahat ng video mo, natapos ko na. From Hagonoy, Bulacan, Boss Cyril. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.